Okay po mga kapatid, kagaya po naman nabanggit ng ating pong song leader, ay tayo po ay dadako sa mga serye ng mga parables ng ating Panginoong Hesukristo, specifically sa parable na kung saan ay tumutukoy sa kakarian ng Diyos. At muli, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Dumating na naman po ang buwan ng April at napakabilis talaga ng panahon. Parang kailan lang ay nagsimula pa lamang tayo ng taon o ng bagong taon, ngunit ngayon ay nasa ika-4 na buwan na tayo. Para sa marami sa atin, ang April ay isa sa mga buwan na inaabangan ng mga tao. Ito ang panahon kasi na kung saan may mga holidays, mahaba ang bakasyon, lalo na sa mga estudyante at lalo na rin sa mga nagtatrabaho at nagkakaroon sila ng pahinga sa kanilang pagtatrabaho. At kapag may bakasyon, kadalasan ay meron tayong maraming oras. Kung minsan wala tayong masyadong ginagawa during vacation time or days, o wala talaga tayong malinaw na plano kung ano talaga yung gagawin natin sa mga lilipas na mga araw. Kaya ano ang mga madalas na nangyayari sa mga taong nasa bakasyon ngunit walang maayos o wala talagang tiyak na mga plano? Marami ang nauuwi sa panonood sa series ng mga Netflix, sa YouTube, sa Reels, o sa mga iba pang mga platform upang libangin ang ating mga sarili. Wala namang masama na tayo ay magpahinga o maglibang. Ngunit habang iniisip ko ang mga ito, may isang mahalagang tanong na dapat nating itanong sa ating mga sarili. Sa dami ng bagay na ating pinapanood at pinakikinggan, gaano naman tayo kaseryoso sa pakikinig ng salita ng Diyos? Ito ang tanong na tila gustong ipaalala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa ating talata na pag-aaralan ngayong umaga. Makikita natin na binigyang diin ni Jesus kung gaano kahalaga ang liwanag ng Ebanghelyo at kung paano gumagawa ang Diyos sa pamamagitan nito. Kaya mga kapatid, pakinggan natin ngayong umaga ang salita ng Panginoon mula sa aklat o sulat ni Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 4, talata 21 hanggat 25. Mark chapter 4, verses number 21 to 25. Ngunit, bagamat ito po yung ating pong teksto, ay nais ko lang pong magbigay ng paintulot sa mga hahawak ng mga iba pang parables na may kinalaman sa Mark chapter 4, ay aking din pong tutumbukin ang ibang mga parables doon sapagkat isa din yan sa naging hamon sa akin na pag-aralan ito. Mark chapter 4, verse 21 to 25. Ito po ang parable sa ilalim o ang parable patungkol sa ilawan sa ilalim ng takalan. At sinabi niya sa kanila, inilalabas ba ang ilawan upang ilagay sa ilalim ng takalang o sa ilalim ng higaan at hindi sa talagang lalagyan ng ilawan? Sapagkat walang bagay na natatago na hindi ihahayag o walang lihim na hindi inilalantad sa liwanag. Kung ang sino man ay may taingang ipandirinig, hayaan siyang makinig. At sinabi niya sa kanila, pag-ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Sa panukat na inyong isinusukat, kayo'y susukatin, at sa higit pa ang inyo'y ibibigay. Sapagkat ang meron ay lalo pang bibigyan, at ang wala, pati na ang nasa kanya, ay kukunin pa. Yan po ang salita ng ating
Panginoon. Ang mga talata na ating pong binasa ay aaminin ko po ay marahil sa isa sa mga mahirap na talata na kinakailangan ko talagang pag-aralan ng maigi. At isa sa mga katanungan ko ay ano ba ang gustong ipahayag ng ating Panginoong Hesukristo patungkol dito? Ano ang sinusubukang iparating sa atin ni Marcos bilang may akda ng Ebanghelyong ito? Sapagkat ako po ay nagbasa ng 5 magkakaibang commentaries at nakakuha ako ng 5 interpretation patungkol dito. Pero hindi naman malalayo ang kanilang pag-i-interpret sa isa't isa. Bagamat 5 sila, 5 ang paliwanag nila, hindi magkakalayo naman ang pag-i-interpret nila patungkol dito. Pero magkakaiba pa rin ang kanilang pag-i-interpret. Kaya ngayon, para sa akin, isa ito sa napakahirap na bahagi ng parable ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ano ba ang nais ipaunawa sa atin ni Jesus dito? Kaya naman, ang naging hamon sa akin ay pag-aralan ang buong konteksto ng Marcos Kabanata 4. Mula sa verse number 1 hanggang 20, itinuturo dito ni Jesus na ang talinghaga ng maghahasig, ipinapaliwanag niya ang iba't ibang mga tugon ng tao sa dalang mensahe ng kaharian ng Diyos. At ang mensahe ng kaharian ng Diyos ay pumapatungkol sa ebanghelyo ng kaligtasan. At ito mismo ang idea na itinuloy at binigyan ng diin ng ating Panginoong Hesukristo sa Mark chapter 4, verse number 21 to 25, which is the second parable. Totoong mahalaga na maunawaan at tanggapin natin ang ebanghelyo. Kinakailangan na maitanim at mamunga ang mabuting balita sa buhay po natin. Kung kaya, ganito na lang din ang importansya na maibahagi natin ang liwanag na ito sa ibang mga tao. Hindi lang dapat tayo ang tumatanggap ng mensahe, kundi na ibabahagi din natin ito sa iba pang mga tao. Pero ang tanong, paano tayo tumatanggap ng karunungan mula sa Diyos? Sapagkat sabi po sa verse number 23, kung sino man ang may pandinig, hayaan siyang makinig. Ang salitang ito ay unang binanggit sa unang parable sa verse number 9. And then, sa verse number 24, binigyan ng emphasis, so meaning, may pag-re-emphasis patungkol sa pakikinig. At sabi ni Jesus, pag-ingatan ninyo kung sino ang inyong pinakikinggan. Kung iisipin natin ng mabuti, mismo ang Panginoong Hesukristo na ang nagsasalita dito. Pero ang sabi pa niya sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo ang inyong pinakikinggan. Na ibig niyang sabihin ay huwag lang tayong masettle sa kung sino ang nagsasalita sa harapan, kundi dapat tayo mismo ay alamin at intindihin natin kung ano yung sinasabi ng salita. Sapagkat maraming mga tao at mga Kristiyano, dahil maaaring kilala ang preacher na nagsasalita, mas nagtitiwala na lang dun sa nagsasalita at hindi na nila binabasa at inaaral ang sinasabi ng mismong salita. At ito ang paulit-ulit at binigyang diin ng Panginoong Hesus para sa kanila na gusto nilang siyang matuto. Kung gusto nating matuto, kung gusto mong matuto, napakahalaga na bigyan natin ng seryosong atensyon ang mga kapahayagan ng salita ng Diyos. Pag hininto natin o pinigilan natin ang ating mga sarili na ma-expose sa mga maka-Diyos at mga gawain tungo sa kabanalan, babagal po ang pagkaunawa natin sa katotohanan ng Ebanghelyo kay Hesukristo. Huwag natin ilayo ang ating mga sarili sa mga church gathering kung saan nandun ang ating Panginoong Hesukristo.
Kailangan nating hangarin at i-expose ang ating mga sarili sa liwanag ng Panginoong Diyos. Ito ang liwanag ng katotohanan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lamang ako tumutukoy sa mga doktrina na kung sana'y na liwanag ng katotohanan sapagkat marami ang humahawak sa mga katotohanan, ngunit hindi nila nilululhati ang Panginoong Jesus. Marami silang alam sa theology pero hindi nila nilululhati ang Panginoong Hesukristo. Marami silang alam sa mga doktrina ngunit walang pagsamba. Kaya ang isang tanong sa atin, paano mo ba nilululhati ang Panginoong Jesus? Nilululhati ba natin ang Panginoong Jesus? Nakadepende ba tayo sa Kanya? Hinahanap ba natin siya araw-araw? Parang walang kwenta yung mga natututunan natin kung hindi natin pinapahalagaan ang Panginoong Hesukristo. Walang saysay ang mga natututunan natin kung dadalihin lamang tayo nito sa parang mas magaling at mas marunong ako kaysa kay Kristo. Ang mga natututunan natin patungkol sa ating Panginoong Hesukristo at sa Kanyang salita ay dapat bumalik at bumabalik sa pagluwalhati sa Kanya. And then sa verse number 22, kapag binasa natin sa Bible o kapag may nababasa tayo sa Bible na mga salitang nakatago o hidden na mahahayag o lihim na maiahayag, ang karaniwan nating interpretasyon patungkol dyan ay pumapatungkol ito sa mga natatago nating mga kasalanan na may expose on the day of final judgment. May katotohanan naman po iyan. Pero sa ating pong teksto, hindi po ito ang pinatutungkulan sa ating pong text na nakatago o hidden. Sa text po natin, ang ilalantad ay hindi ang mga kasalanan ng mga tao, kundi ang turo ng Ebanghelyo na mahahayag sa pamamagitan ng ministeryo at tagasunod o mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay inaatasan na maghayag ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo mula sa mga disipulo hanggang sa ating panahon. Kahit na mahina tayong mga tao, tayo pa rin ang pinili ng Panginoong Jesus na maging tagapagdala ng mabuting balita. Kung kaya't ang mga alagad ni Kristo ay dapat makinig ng mabuti upang sila'y makapagpatuloy. Kailangan nilang makinig ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo para nang sa ganon, mapanghawakan nila ang liwanag ng kaligtasan o ang liwanag ng Ebanghelyo sa harapan ng mundo. At ito nawa ang hangarin natin mga kapatid, na magamit ang ating buhay para sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kaya narito po ang aking mensahe sa umagang ito. Ang liwanag ng Ebanghelyo ay hindi itinatago, kundi ipinapahayag. Ang liwanag ng Ebanghelyo ay hindi itinatago, kundi ipinapahayag. Sa mga pagkakataon na tila paulit-ulit o parang nakakapanghina na ang mga pangyayari sa ating iglesia, kailangan pa rin nating alalahanin na sa bawat pagsisikap natin na maipahayag ang Ebanghelyo, kahit na tila maliit, ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto sa higit pa nating iniisip. Tanggalin natin ang anumang mga paniniwala na ang ating mga ginagawa, yung ating mga contribution sa kaharian ng Diyos ay walang kabuluhan. Ito po ay isang maling kamalian at kasinungalingan. Kahit ang pinakamaliit na gawain ay merong ambag at kinikilala sa kaharian ng Diyos kung ito'y ginagawa ng may katapatan. Kahit sa panahon na para bang walang bunga o hindi natin makita ang ebidensya, kinakailangan pa rin nating magtiwala
sa Diyos. Ngunit gusto ko lamang liwanagin, hindi ko sinasabi dito na makontento po tayo sa maliit nating paggawa o sa maliit nating bilang. Sa halip, hinahamon pa nga tayo na ito, na lumago tayo sa mga ating paggawa, sa ating mga layunin, na isulong pa ang ebanghelyo. Mula sa maliit ay lumalago. Parang isang maliit na patak ng tubig, pag nagtuloy-tuloy ang mga maliliit na patak ng tubig, maaaring makapuno yan ng baso. Ganyan din ang ating mga tila maliliit na paggawa. Huwag mong isipin na maliit ang iyong paggawa. Nakakapuno yan sa kaharian ng Panginoong Hesukristo. At gusto ko din liwanagin na ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay hindi ibig sabihin agad nito ay ibahagi mo ito sa iyong kapwa. Minsan kasi ganun tayo pag sinabing, share the gospel, preach the gospel. Ang iniisip natin agad, sa kapwa ito. The first audience of the gospel should be yourself. Ang unang audience ng ebanghelyo ay ikaw. Kailangan mong magkaroon ng tiwala at sampalatayanan mo ang ebanghelyo na iyong ipapangaral bago ka makapagbahagi. At napakahalaga nito na i-consider natin na tayo ang unang audience. Dahil kapag nakaranas tayo ng mga kadiliman, kapag nakaranas tayo ng mga pagsubok, o kapag nakaranas tayo ng mga mahihirap na sitwasyon, matututo tayong magdepende sa salita ng ebanghelyo ni Kristo. Kagaya ng binasa natin, saan po ba nilalagay yung lamp? Kung ang lamp ay pumapatungkol sa ebanghelyo, yung lamp, yung ilawan, sabi niya, ilalagay mo ba iyon sa higaan? Sabi pa nga sa ibang translation, bushel, basket. Alam ko, na-preach na to ng kapatid natin na si Brother Joshua. Sabi din ng isang commentator, maglalagay ka ba ng ilawan sa ilalim ng basket? Flashlight sa panahon natin ngayon. Tapos ang gagawin mo sa flashlight ay tatakpan mo ng basket para ilawan ng napakabilim na paligid. Sabi ng commentator, stupid. Nagagawa niyan. At ganyan ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo ba ay dapat nating itinatago sapagkat nakakahiya na ibahagi na malaman nilang Kristiyano ka pala. Kung ang lamp ay dapat ilagay sa pinakamataas, huwag mo itong itago. Kapag nahihirapan ka, kapag dumadaan ka sa madilim, huwag mong itago ang liwanag ng ebanghelyo. Mas lalo mo itong hangarin at itaas ang ebanghelyo dahil ang ebanghelyo ay higit sa lahat ng mga ito. Mas lalo nating dapat itaas ang ebanghelyo, mas lalo nating kailangang na paliwanagin pa ang ebanghelyo. Kaya nga hindi nga naiintindihan ito ng mga disipulo. Yung unang parable ng ating Panginoong Jesus patungkol sa naghasik at mga lupa na binabanggit doon. At dahil hindi nila naiintindihan yung parable na sinabi ng ating Panginoong Jesus, anong ginawa ng mga disipulong ito? Lumapit sila at pumunta sila kay Jesus para itanong yung parable na narinig nila. Sa mga sitwasyon na tila ba malabo ang lahat, ang tanong sa iyo, lumalapit ka ba kay Kristo? O ang sinasabi agad natin, huwag na. Kaya ko naman gawin yung gagawin ko. Yan ay isang maling bagay. Kapag nahihirapan tayo sumunod at hindi natin alam kung paano sumunod, lumapit ka sa nakakaalam ng daan. Sa nangunguna sa daan. At iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang una natin dapat hanapin ay ang liwanag ng ebanghelyo. At ito ang kalwalatian ng Panginoong Hesukristo.
Ilagay mo ang liwanag sa dapat nitong kinalalagyan at huwag mong itago. At ito mismo ang ini-emphasize sa atin ng parable na ito. Kaya ang tanong sa atin mga kapatid, bakit kailangan pong ipangaral at ibahagi ang Ebanghelyo? Bakit kailangan na meron akong kahandaan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo? Narito ang dalawang punto na gusto kong ibigay sa inyo upang mas lalo nating ma-appreciate ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat ang bunga ng una, pag-usapan natin ang bunga ng liwanag ng Ebanghelyo. Ang bunga ng liwanag ng Ebanghelyo. Pangalawa, ang kahigitan ng liwanag ng Ebanghelyo. Ang kahigitan ng liwanag ng Ebanghelyo. Una na natin pag-usapan, ano ang bunga ng liwanag ng Ebanghelyo? Pagkatapos, i-emphasize ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo ang kahalagaan na dapat nilang maunawaan ang Ebanghelyo at maibahagi ang Ebanghelyo, ang liwanag ng Ebanghelyo, ang Panginoong Hesukristo ay dumago bigla sa isang parable. At yan ang parable of the growing seed, ang binhing tumutubo. At dito, ipinakita niya ang dalawang gawain na pinicturize niya doon. Una, yung naghahasik, at pangalawa, yung gumagawa o nagpapatubo doon, which is yung ating Diyos. Dalawa ang pinakitang gawain doon, ang naghahasik at ang Diyos. And then sa verse number 26, sinabi doon, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang tao na naghahasik ng binhi sa lupa. Ipinapakita dito na silang pinaghaharian ng Diyos o silang nakabilang sa kaharian ng Diyos ay dapat naghahasik sila. Meron silang ginagawa at ang ginagawa nila ay naghahasik. Dapat nagtatrabaho sila. Pagkatapos nilang magtrabaho, nagpapahinga sila at pagkatapos nilang magpahinga, babangon ulit sila para maghasik muli. At ito ang gawain ng mga naghahasik. Pero gusto ko pong paalalahanan ng lahat na ang mga naghahasik dito ay hindi lamang po mga pastor. Hindi lang ang mga tagapanguna o yung mga magagaling magsalita, o silang mga malalakas ng loob. Minsan ganun tayo, hiyaanan natin sila, magagaling sila, malalakas ang loob nila, magagaling silang magsalita. Hindi po. Ito po ay tungkulin ng lahat ng miyembro ng kaharian ng Diyos. At sino ang mga tao sa kaharian ng Diyos? Sila ang mga naghahasik. Kaya suriin natin ang ating sarili. Kung ako ay membro ng kaharian ng Diyos, naghahasik pa ako ng Ebanghelyo? At sa verse number 27 to 28, sabi doon, sumiwal at lumaki ang binhi na hindi namamalayan ng naghasik. Ang lupa mismo ang nagpasibol sa halamanan na tinanamin ng buto. Pwede nating isipin na ang lupa dito ay ang apat na klaseng puso ng tumanggap ng binhi. Doon pwede nating i-relate doon sa unang parable ng Mark chapter 4 na sa buong chapter, yung unang parable doon na may mga lupa doon na iba't iba. Ngunit gaano man kagaling umunawa ang isang tao, kahit gaano kagaling mag-observe ng katotohanan ng isang tao, kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi ka aabot doon sa mabuting lupa. Kaya gusto kong bigyan din dito, ang Diyos ang nagpapasibol at nagpapatubo ng mga hinasik. Dahil ang Diyos ang mapagbiyayang gumagawa at nagbibigay ng mataba at namumungang lupa. Kailangan natin kilalanin ang Diyos. Hindi ito galing sa iyo. Huwag mong isipin na dahil magaling kang mag-ebanghelyo, mangaral at napatanggap mo nga ang isang tao at nagsimba, ay aangkinin mong ikaw yun. Ang matabang lupa dito
ay biyaya at kagandahang loob. Ginawaan siya ng Diyos. Kaya ano ang aral na matututunan natin dito? Sa bawat mahina ngunit tapat na pagbabahagi natin ng liwanag ng Ebanghelyo, merong hindi nakikitang impluensya ng Diyos na tapat at malakas na gumagawa at nagpapalago dito. Dahil ang Diyos ang gumagawa, maaari tayong magsaya at hindi madismaya. Huwag nating malitin ang mga bagay at ang mga taong kinikulusan ng Diyos. Dahil minsan, tayo yung unang nagmamaliit sa mga Kristiyano mismo. At sinasabi natin, bakit hindi ko siya katulad? Holier than thou na agad. Kung alam mo na Kristiyano siya, alam mo dapat na kinikulusan siya ng Diyos. At kung minamaliit mo siya, o yung mga maliliit na iglesia, o mismo yung mga malalaki, kinukutya mo pa, minamaliit natin ang gawa ng Diyos sa mga iglesia at taong yon. Dapat nating patayin ang mga bagay na ito sa ating isipan. Huwag nating maliitin ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa mga tao niya. Totoo na ang trabaho ng Diyos ay mag-convert ng kaluluwa. Ngunit meron din tayong trabaho na dapat natin gawin, lalo na sa kaharian ng Diyos. Hindi lamang ang hari sa isang kaharian, hindi lamang ang hari ang kumikilos at gumagawa. Maging ang mga tauhan ng mga kaharian ay gumagawa din. Tandaan natin, hindi ipinagkatiwala ng Diyos ang Ebanghelyo sa demonyo. Wala kang mapapasa sa Ebanghelyo na ikaw demonyo, ipangaral mo ang Ebanghelyo. Wala. Ipinagkatiwala ng Diyos ang Ebanghelyo sa kanyang mga hinirang. Kahit sila man ay mahihina, sila pa rin ay tinawag ng Diyos upang maging ahente ng Ebanghelyo. Ikaw ay tagapagdala ng mabuting balita. Kaya ang hamon sa atin ngayon ay pagkatiwalaan natin ang Diyos sa pagpapalago ng liwanag ng Ebanghelyo at kilalanin natin ang mga maliliit na tagumpay para sa Ebanghelyo. Pero gusto kong maging malinaw sa atin ang salitang pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi ibig sabihin ay hindi ka na gumagawa o hindi ka na kikilos. Trust does not mean idleness or not doing anything. Because avoidance of activity and laziness are always discouraged in God's Word. Kaya dapat makita natin ang mga sarili natin sa gawain ng Diyos. Bawal ang tatamad-tamad sa kaharian ng Diyos. Halimbawa ng yung ginawa ni David, ni Haring David, nung nahulog siya sa pagkakasala. Hindi naman siya agad nahulog sa pagkakasala. Ano ba yung ginawa ni David? Ang ginawa niya ay inayawan niya ang gawain sa Diyos na pangunahan yung gera. Sa hindi malamang dahilan, bigla siyang tinamad. At tapos, bigla siyang naglibang. Dapat nga, nandun siya sa gera. Maaaring iba sa inyo sasabihin, deserve naman niya yun. Deserve naman ni David yun na magpahinga siya at maglibang. Dahil lagi na lang siyang nasa gera. Pero ang problema kasi, may utos kasi ang Diyos sa kanya. Pero ang ginawa ni David, naglibang siya. Ngunit sa paningin ng mundo, ay okay lang yun. Pero sa paningin ng Diyos, hindi. Ang rason kung bakit inutusan siya ng Diyos na pangunahan ang gera ay para i-prevent siya na magkasala. Pero ano ang ginawa niya? Sinuway niya ang Diyos. At mula sa maliit na kasalanan na nasilip niya si Bathsheba, sabi nga ng isang tao, sabat siya daw, sabat, sabi, maliit na pagkakasalang pagsilip,
ay nagkaroon pa ng patong-patong na kasalanan. Kaya ang babala natin sa bawat isa, huwag natin yakapin ang pain ng kaaway o kasinungalingan ng kaaway ng mundo na sasabihin sa iyo ng mundo dahil ikaw ay pagod na sa pagserbisyo dito sa iglesia, sasabihin ng mundo sa iyo, deserve mo namang magpahinga. Kung ang definition mo, kung ganun pala, ang definition mo ba ng pahinga ay huwag gawin ang utos ng Diyos? Ang definition mo ba ng pahinga ay huwag kumilos para sa Diyos? Ang definition mo ba ng pahinga ay huwag magsimba tuwing linggo? Meron kapahingahan ng Diyos na ibinibigay sa atin. Ngunit kung ang kapahingahan na iniisip mo ang gagawin mo, siguraduhin mo na dinisenyo iyan ng Diyos para sa katawan mo at para sa kaluluwa mo. Huwag mong isipin na pinagkakaitan ka ng Diyos ng pahinga. Siya mismo ang naglagay ng pahinga. Hindi ba? Sa creation pa lang. Kaya malabo ang argumentong sasabihin, pinapagod tayo ng Diyos, wherein siya mismo ang nagbigay at nagputos sa atin na may pahinga para sa atin. Kung nagpapahinga ka dahil ikaw ay pagod talaga at hindi mo talaga intensyon na huwag magsimba, hindi ito kasalanan. Kaso karamihan ng iniingatan natin at ipinagpapahinga natin kasalanan at hindi ito tinotolerate ng Diyos. Kaya muli, ang tiwala ay nangangahulugang manatiling tapat sa Diyos sa gawain na ipinagkatiwala niya sa atin, ang pagtatanim ng Ebanghelyo at pag-aalaga ng mga taong sumusunod sa Ebanghelyo. Kahit hindi mo makita ang resulta, ay dapat nating pagkatiwalaan sa Diyos. Kahit hindi natin agad makita ang resulta, kailangan nating maging tahimik habang nagtitiwala sa Diyos. Encouragement ito para sa akin, sa pastor, sa mga tagapanguna sa iglesia, na tapat na ipangaral at gawin ang ipinag-uutos sa atin ng Diyos. Silang mas nagtitiwala ay na makikitaan mo ng patuloy at paglago na paggawa. Gagamitin ka ng Diyos, pero hindi ka niya hahayaang walang ginagawa. Hindi ba sa atin, sa tulip, meron tayong tinatawag na irresistible calling? Tinawag tayo ng Diyos para sa kanyang gawain. At pagkatapos i-expect mo, wala kang gagawin? Hindi ba ganun? Di ba may ganun na minsan naisip natin? Hindi ganun ng Diyos. Tinawag ka niya sa gawain, habang gumagawa ka, ay magkakaroon ka ng kasiyahan na pwede sa iyong magdala sa kapahingahan. Pero again, may pagkakataon po na kung minsan hindi ganun, hindi kapahingahan ang nangyayari. Sapagkat hinahayaan tayo ng Diyos na dumaan sa may hirap na sitwasyon sa ating buhay. Ang trabaho mo ay hindi lang mag-invite sa Ebanghelyo, kundi dapat ikaw mismo ang namumuhay dito para hindi madungisan ang Ebanghelyo. Bilang Kristiyano, pagkatiwalaan natin ang Ebanghelyo, ang Diyos, dahil siya ang nagpapatubo ng Ebanghelyo na ating iniisip. Maaring hindi natin ito nakikita ng iba, yung ginagawa mo, pero tandaan mo, nakikita iyan ng Diyos, yung bawat ginagawa mo. Alam ng Diyos ang bawat panalangin mo. Alam ng Diyos ang bawat iniiyak mo sa Kanya. Alam na yan, ang mga tulong na ipinabot mo sa ibang tao. Kahit hindi pa malaman niya ng iba na tinulungan mo yung isang tao, ang Diyos mismo ang nakakalam niyan. Ang Diyos mismo ang nakakalam na nagbahagi ka ng Ebanghelyo. Huwag kang panghinaan ng loob. At ang ikalawa,
ang kahigitan ng liwanag ng Ebanghelyo. Makikita natin yan sa verse number 30 to 34, the parable of the mustard seed. Ang karaan ng Diyos ay itinulat sa isang maliit na buto ng mustasa na kapag tumubo ay higit na mas malaki sa lahat ng binhi kaysa sa lupa. Ngunit gusto kong liwanagin muli na hindi naman mustasa ang pinakamaliit na buto at hindi rin ito ang pinakamalaking puno at hindi rin naman ito ang pinupunto ng parable na ito. Kilala ni Jesus ang mga taong kinakausap niya. At ang mga taong kinakausap niya ay naiintindihan nila ang kaliitan ng buto ng mustasa at ng paglaki nito. At alam nila ang pinatutungkulan dito ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat sila din ay mga nagtatanim. So ay pinapakita dito na huwag nating maliitin ang Ebanghelyo kung gaano ito kalawak at yung maaari nitong maabot kapag ito ay tumubo o lumago. Eh, pansinin natin ang Ebanghelyo na sinabi sa Acts. Ang sabi sa Acts, hanggang saan ba at saan ba nagsimula ang Ebanghelyo? Nagsimula sa Jerusalem, kakala sa Judea, sa Samaria, at ang pinakahuli, at the end of the world. Doon pa lang sa lampstand, ipinapakita na ang kahigitan ng Ebanghelyo sa lahat ng bagay dito sa mundo. Dapat siya ang itinataas at hindi inilalagay sa ilalim ng higaan. Na ang tamang lugar pala ng ilawan ay dapat sa pinakamataas ng iyong buhay. At ang tamang lugar ng Ebanghelyo ay higit sa lahat ng bagay dito sa mundo. At dahil ang Ebanghelyo ay higit sa anumang maiaalok ng mundong ito, hindi natin maaaring maliitin kahit ang pinakamahihinang bulong ng Ebanghelyo. Kaya ang aral na makikita natin at matututunan natin dito, kahit sa pinakamaliit na pagpapahayag ng Ebanghelyo, ay magpapakita pa rin ito ng kahigitan kaysa sa anumang bagay na iniaalok ng mundo. Walang hihigit sa liwanag ng Ebanghelyo na ibinigay ng Diyos. Manalangin ka sa Diyos na sana katwiran ng Diyos ang pinaka-pangunahin sa buhay ko. Sana ang pag-ebanghelyo ang laging nasa puso ko. Masaya nga ako sa kung anong meron ako ngayon. Pero patungo naman ako sa walang hanggang pagdalaluhati. Ang isang Kristiyano, ang hinahanap niya ay ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa mga nandito, mga kapatid at mga taga-subaybay namin sa YouTube, nagsimula ka na ba kay Kristo? Sa mga kaibigan natin, ang tanong sa iyo, nagsimula ka na ba kay Kristo? Siya naman niliit ng mundo. Ganito rin ba siya kaliit sa paningin mo? Hinahamak mo ba ang tanging solusyon na ibinigay ng Diyos para mapatawad ka sa kasalanan mo? Alam mo kung saan ipinapahayag ang Ebanghelyo. Pero tinitiyak mo ba na nandoon ka at ang pamilya mo upang marinig ang Ebanghelyo? Alam mo kung saan pinagsasaluan ng Ebanghelyo. Pero gumagawa ka ba ng paraan sa kabila ng pumipigil sa iyo? Gumagawa ka ba ng paraan para masiguro mo na naibabahagi mo din ito sa kanila? At kung nakikita mo ang sarili mo na nagbabaliwala dito at hinahayaan mo na insultuhin ang Panginoong Hesukristo, ito ang panawagan ko sa iyo na bumalik ka sa mabuting balita. Siya rin ang magpapatawad sa ganong klaseng kasalanan. Siya rin ang pag-asa natin na patawarin tayo sa ganong klaseng kasalanan. Salamat sa ating Diyos, hindi ko na kailangang malito. Salamat sa ating Diyos, sa Kanya ako nagkasala at handa akong patawarin. Siya yung ginalit ko.
pero siya rin ang kapatawaran ko. Wala akong ibang patutunguhan, kundi siya pa rin. Kumuha ka ng kapatawaran sa Panginoong Hesukristo. Siya ang biyaya sa higit sa lahat ng pinakamalalang kasalanan, maging ang pinakamaliliit na kasalanan. Tulungan mo ako, O Diyos, dahil ikaw ang makapagliligtas sa akin mula sa mga bagay na hindi ko matanggap na totoo. O Diyos, tulungan mo ako. Magsimula ka sa Panginoong Hesukristo. Gaano man kaliit ang mahalaga, kay Kristo ka nagsimula. Kaya ayaw natin mapahamak ang mga bata, ang mga tao, ang mga mahal natin sa buhay. At yan ang dahilan kung bakit iniimbitahan natin sila tuwing linggo, ang mga mahal natin sa buhay. Hindi lamang para makapakinig sila ng pangangaral, kundi para makilala nila si Kristo. Kilalanin nila si Kristo. At magtanong ka ngayon sa kanila, sino si Kristo? Tanungin natin sila. Tanungin mo muli ang inyong mga katabi. Tanungin mo ang iyong katabi. Bilang membro ng iglesia, sino si Kristo para sa iyo? Kilalanin ninyo ang Panginoong Hesukristo. Magkaroon ka ng kumpiyansa kaya ang hamon nito sa atin, magkaroon ka ng kumpiyansa sa Ebanghelyo ni Kristo. Huwag mong maliitin ang Ebanghelyo na nagligtas sa iyo. Kunin mo ang bawat pagkakataong maibabahagi ang Ebanghelyo. Kapag walang daan, gumawa ka ng daan para lang maibahagi mo ang Ebanghelyo. Ibigay mo ang iyong buhay, ang iyong kaligayahan, o maging ang iyong pahinga, ang iyong kaginawaan para lamang mabigay ang daan para sa kaligtasan ng iba. May ganyan pa ba tayong eagerness, mga kapatid? Na hindi natin hinahayaan ng bawat pagkakataon na hindi maibahagi si Kristo sa iba. Dapat handa tayong magpa-istorbo. Kung magbibigay naman ito ng kaluwalhatian kay Kristo, magpa-istorbo ka, Kristiyano. Magkaroon ka ng pake sa mga gawain ng Diyos tungo sa ikaliligtas ng marami pang kaluluwa. Ngunit ang nakakalungkot, tayong itinuturing ng na dapat kaibigan ng Ebanghelyo. Parang tayo pa yung mga taong maliit at walang kumpiyansa sa Ebanghelyo. Hindi ka man lang makapagsalita tungkol sa Ebanghelyo, hindi ka man lang gumagawa ng paraan para marinig at malaman din ito ng iba. Sa Africa, napakahirap kumuha ng tubig. Limitado ang mga malilinis na tubig doon sa Africa. Kaya ang bawat tulo ng tubig doon ay mahalaga para sa kanila. Hindi sila nag-aaksaya kahit na ang tubig ay kulay brown. Pero sa tingin nilang malinis, hindi nila inaaksaya yun. Pero dito sa atin sa Pilipinas, napapalibutan tayo ng napakaraming tubig at sa atin marami tayong tubig, ngunit marami ang nag-aaksaya ng tubig. Ganyan din ang Ebanghelyo. Nasa atin na, napakadami nating kaalaman, magagandang doktrina, ang magandang presentasyon ng Ebanghelyo. Pero ang ibang mga taong nasa malalayong lugar, willing silang gumastos, willing silang magtaya ng kanilang pera para lang makapakinig ng Ebanghelyo, willing silang maglakbay ng malayo para makapakinig ng Ebanghelyo. Pero ikaw every Sunday, tinutulugan mo lang ang Ebanghelyo. Bilang mga taong iniligtas ng Ebanghelyo, wag nating maliitin ang Ebanghelyo. Sapagkat minaliit na ito ng iba, huwag ka nang dumagdag. Magsimula ka sa maliit. Siguro sa bahay natin, kung hindi ka naghuhugas ng pinggan, maghugas ka. Kung naghuhugas ka ng nakasimangot, gumawa ka ng maayos, huwag kang magdabog habang naghuhugas.
Sanayin mo ngayong sarili sa maliit na gawain na yun, kagaya ng ating pong nabanggit sa ating Sunday School. Who is faithful in little, faithful in much. Sa maliit pa lang, matuwa na tayo. Kung hindi ka pa nagsusorry sa mga mali mong nagawa, sa mga taong nagawan mo ng mali, magsorry ka. Yan ay mga maliliit na simula na pwedeng magbunga ng malaki. Magsimula kang manalangin na kasama ang pamilya mo na makasamba bilang isang asawang lalaki. Kinakausap kita. Simulan ninyo mag-asawa ang magkasamang nagbabasa ng Bible. Hindi kailangan na isang oras agad. Pwedeng 10 to 15 minutes lang. Marami kasi ang gustong agad, sermon agad yung gustong gawin. Hindi, short time lang muna hanggang sa maging regular na yung ating Bible reading. Hanggang sa maging disiplinado tayo doon sa mga maliliit na bagay na iyon. At sa asawang babae, pakinggan mo ito. Demand for gospel sa iyong asawa. Sabihin mo sa asawa mo, mag-aral tayo ng ebanghelyo. Kahit twice or thrice a week. Basta regular ang pagbabasa niyo ng ebanghelyo. Yan ang urgency. Yan ang puso na nagmamahal sa ebanghelyo. Kaya minamahal na kapatid, magpakatatag tayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag tayo sa gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos na hindi masasayang ang paghihirap ninyo para sa Kanya. Si Kristo at ang Kanyang Ebanghelyo ay hindi natin dapat ikahiya. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na pinakamabuti sa lahat, muli, nasumpungan niyo po kami na hindi matapat sa aming pong buhay bilang isang Kristiyano. O Diyos, una sa lahat, humihingi kami ng kapatawaran sa aming pong kakulangan at katamaran sa aming pong buhay na may iniatas ka sa amin sa inyong kaharian na maibahagi ang ebanghelyo si Kristo sa ibang mga tao na hindi kilala ang aming tagapagligtas. O Diyos, nawa sa amin pong natutunan sa umagang ito ay naway mapanghamon ito, tumatak ito sa aming pong puso na ang liwanag ng ebanghelyo ay dapat nasa itaas ng aming pong buhay. Huwag namin itong ikahiya, huwag namin itong itago, kundi na ipapahayag namin ito sapagkat sabi niyo nga po, kami po ang ilaw at asin, kami po ang liwanag at ganoon din kami ang panlasa. Huwag nawa kami maging papait sa buhay ng iba, kundi maging asin kami, pampalasa sa ibang tao na naghahangad na makilala ang aming Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po kami o aming pong Diyos na matutunan sa aming pong puso at aming buhay na panglakaran at pagkatiwalaan ng Ebanghelyo na aming minsan pang pinagkatiwalaan na ang aming Panginoong Jesucristo namatay para sa amin, namuhay ng kanyang pagsunod sa inyo at nabuhay sa ikatong araw na nagpapatunay ng aming pananampalataya ay hindi walang kabuluhan, hindi kalokohan, kundi pananampalatayang totoo at aming pinagkakatiwalaan. O Diyos, sa aming mga nakikinig, sa aming mga nakinig at sa aming mga tagapanood, sa aming YouTube, naway nahaman ng bawat isa at mag-reflect ito sa aming pong buhay. Muli po aming pong Diyos, ito po'y aming pong dinadalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.